Nagising si Lou at nakitang wala na ang dalaga sa kanyang tabi. Tumayo siya at nalaman niyang wala na rin ang mga gamit ito. Napakamotala siya sa kanyang ulo at ngingiti kapag naalala ang mga may init na tagpo kagabi. Kinuha niya ang kanyang mga nagkalat na damit sa sahig at dali-dali nagbihis tsaka tuluyang umalis sa lugar. Pagdating ni Marie sa kanyang boarding house ay wala na doon ang kaibigan si Bea. Late na siya, kaya nagpasya na lang siyang bukas sa lang pumasok. Nagluto na muna siya ng agahan at kumain. Habang kumakain, ay hindi mawala sa isip niya ang di inaasahang pangyayari kagabi. Pisit talaga, umalis ka sa isipan ko, Lujan, bulong niya sa kanya sarili. Pagkatapos kumain ay kinuha niya ang kanyang mga damit sa bag at inilagay sa labahan. Maglalaban na lang muna siya at saka na niyang tatapusin ang mga naiwang gawain sa paaralan. Nagsimula na siya maglaba na mapansin niyang para may nawawala sa kanyang damit. Ngunit winalambahala niya na lamang ito at ipinagpatuloy ang paglalaba. 2:00 na ng tanghali at sa wakas ay pwede na siya magpahinga. Nakahiga lamang siya sa kanyang kama at tuluyan nang natulog. Madilim na ang paligid na magising si Marie. Tumayo siya at tumabas sa bahay upang kunin ang mga sinampay niyang damit. Sakto naman dumating ang kaibigan niya si Bea. Kanina ka pa, Amega? Kaninang umaga pa. Late na kasi ako kaya bukas na lang ako papasok sa trabaho. Sorry at nauna kami kahapon. Tabog ako ng tabog sa number mo, Amega. Pero hindi ka malang sumasagot. Alam mo naman, bawal akong lumiban ngayon kasi ang dami ko nang na-miss na lessons. It's okay, Bea. I forgot to bring my phone kasi. Yun nga sobrang nag-enjoy ako sa lakad namin ni Lou. Hindi natuloy namin na malayo ng oras. Ikaw ha? Ano bang ganap sa inyo ni Lou? And speaking of him, may pinapambigay nga pala siya. Binigay ngayon kay Marco. Binigay rin ni Marco sa akin. Ang sabi sa'yo daw, sabay abot sa paper bag na dala. Ano yan? No idea, Amega. Buksan ko ba? Sige, buksan mo. At baka food lang yan o souvenir. Mauna ka na sa taas at ililipat ko lang ito mga sinampay ko. Naglilipat ng mga sinampay si Marie nang marinig niya ang sigaw ni Bea. Bea, ano ba? Inis sa giit nito habang papaakyat. Marimar! What on earth was that? Muntik ko na mabitawan ang sinampay ko dahil sa sigaw mo. Bakit ba? What's the meaning of this? Sabay angat sa panty na nasa paper bag. That's mine. Saan mo ba'y nakuha? Di ba galing to kay Lou? Paano napunta kay Lou ang panty mo? Unless... Shut up, Bea. Amega, alam ko lahat ng nangyayari sa buhay mo. May dapat ba akong malaman ngayon? Wala. Baka nakita niya lang yan somewhere. I didn't know na ganyan ka pala kaburara, girl. Kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Magsabi ka ng totoo. May nangyari ba sa inyong dalawa? Bea, private matter na yan ha. So meron nga. Hinaan mo nga yung boses mo? Meron nga! OMG! It was just an accident. He kissed me, I kissed him back. Nadala na ako sa emosyon that night. Natulog ka sa room niya? Hell no! Dapat kasi uuwi na kami. Ihatid niya ako pero iba pala ang nawian ko. Hindi mo na matatakasan si Lou, Amega. Seryoso kaya yun? Well, ako? Hindi. Pabayaan mo siya. Hindi naman niya alam kung saan tayo nakatira at kung saan tayo nagtuturo. Ayoko na mag-involve sa kanya. Ikaw bahala. Basta sinabihan na kita na seryoso yun. Hindi yun papayag na basta-basta ka lang mawawala ng walang rason. Magluto ka nga dyan? Panay-tukso pa rin si Bea sa kaibigan. Pumasok na muna sa kanya silid si Marie at pinuksan ang kanyang social media account.
Napansin niyang may bago siyang notification. Lou John Avils? For real? Hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Ilang araw na simula noong may nangyari sa kanila ni Lou at simula noon ay lagi nang nagpapadala ng mensahe ang binata sa lahat ng kanyang social media accounts. Ngunit ni isa ay wala siyang napansin dito. Para sa kanya, mali ang nangyari sa kanila ng binata at ayaw din niya na ma-inlove ulit sa isang lalaki. Biyernes ng hapon noon, patapos na ang klase ni Marie at nagpaalam na siya sa kanyang mga estudyante. Niligpit na niya muna ang mga gamit na dadalhin at maya-maya ay uuwi na din siya. Bigla naman pumasok si Sir Chard sa silid niya, dahilan upang magulat ito. Sir Chard naman? Pasensya na ma'am. Nagulat pa kita? Nakita ko kasi na lumabas na ang lahat ng students mo. Uuwi ka na ba? Yes sir. Nagliligpit na lang ako. That's good to know. Sabay na lang tayo. Doon din naman ang direction ko para malaman ko din kung saan ka nakatira. Actually, hinihintay ko pa kasi si Bea sir eh. After ko kasi dito, pupunta ako sa room niya. Okay lang. Sasama na lang ako sa inyo. Sige sir, walang problema. Pagkatapos niya magligpit ay pinuntahan nila si Bea sa silid nito. Ngunit laking gulat niya na nandoon si Marco kasama si Lou. Agad na humawak si Marie sa braso ni Sir Chard. Ma'am Bea! Nakangiting sigaw ni Chard. Sir Chard! Magkasama kayo? Napansin naman ni Marie na titig si Lou sa pagkakahawak niya sa binatang guro at biglang nagsalubong ang mga kilay. Sasabay daw siya sa atin, Bea. Ay, actually sir, may lakad kami eh. Eto pala si Marco, boyfriend ko. Birthday niya kasi ngayon kaya manlilibre siya. Ganoon ba? Sige, sa susunod na lang pala. Ay, hindi. Hindi na muna ako sasama, Bea ha. I have lots of lessons to prepare pa. Pagsisunungaling ni Marie. Sure ka, Amega? Birthday ni Marco. Pasensya na Marco ha. Hindi na muna ako sasama. Marami pa kasi akong gagawin eh. Bea, mauna na kami ha. Happy birthday Marco. Nakangiting wika nito habang paalis. Nakakunot pa rin ang noo ni Lou habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalaga at ni Chard. Boyfriend niya ba yun? No! May gusto lang si Sir Chard kay Amega. Pero hindi naman yung type ni Amega. Nakahinga na malalim si Lou sa sinabi ni Bea. Ngunit hindi niya pa rin malaman ang dahilan ng dalaga kung bakit hindi nito pinapansin ang mga mensahe niya. Kaya nagpa siya siyang sundan ito at kausapin. Where are you going, bro? Hindi na muna ako sasama, Mark. May kakausapin lang akong masungit na babae. Kinuha niya ang kanyang motor at sinundan ang dalaga at si Chard na nooy magkalayo na sa isa't isa. Huminto si Marie sa tapat ng isang pulang gate at nagpaalam sa kapwa niyang guro na si Chard. Tinanggal naman agad ni Lou ang kanyang helmet at sinundan si Marie papasok. Marie Cortez! Wika nito habang seryosong-seryoso ang muka. Lou? Ako nga. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Di ba lalabas kayo? Hindi na ako sumama. Nawalan na ako ng gana. Ikaw, anong ginagawa mo? Ano? Why are you ignoring my messages? Halos lahat ng accounts mo na tinanong ko pa kay Bea na message ko na Hindi naman ako naniniwalang kahit isa ay wala akong nabasa doon. Nabasa ko nga. And it's annoying. Anong annoying? Naglolokohan ba tayo dito? Wala akong rason makipag-usap sa'yo. Marami pa akong gagawin. Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Why are you ignoring my messages? For Pete's sake. Dahil gusto ko. Dahil lang sa gusto mo? Yun lang? It's none of your business, Lou. But you are my business. It was just a mistake.
Pagkakamali na hindi na kailanman mauulit pa. One night stand lang yun. Kalimutan mo na. Hindi yun mistake. Kasi hindi tayo lasing nun. We are both aware sa mga nangyayari. At nasawisyo tayo nun. Umalis ka na. No. Akala mo ba ganun lang yun? So anong gusto mong mangyari, Lou? Seryosohin natin ang nangyari? Yes. Kasi seryoso ako. Ikaw, seryoso ka ba? Kung wala lang sa'yo ang nangyari, sa akin hindi. You can't leave me hanging and think that it was just a mistake. Ayoko nang ma-involve sa kahit sinong lalaki, Lou. But you did. Letting that happen already involves yourself. Ewan ko ba kung bakit ako ang naghahabol sa'yo eh. Lalaki naman ako. Walang mawawala sa akin. But here I am, standing in front of you. So ano nga gusto mong mangyari? Just please stop ignoring me. Yun lang? Hindi naman siguro mahirap ang hinihingi ko, di ba? Alam mo, ang gwapo-gwapo mo. Hindi mo kailangan maghabol kasi sa itsura mo pa lang, parang sila na ang naghahabol sa iyo eh. Wala akong pakialam sa kung gwapo ako o sa hindi. I told you, iba ako sa mga nakilala mong lalaki. Seryoso ako sa lahat ng bagay, Marie. And now that you involve yourself to mine, accept that you are now my business. I am not anyone's business. You are now. Hindi na umimik si Marie. Kinuha na lamang niya ang kanyang laptop at sinimulan na niyang gawin ang mga gawain. Nakatitig lang si Lou sa kanya, kaya nagtanong siya dito. May gusto ka bang itanong? Parang kanina pa kasi nakakunot ang noo mo. Yung co-teacher mo. May gusto ba yun sa'yo? Si Sir Chard? Bakit mo natanong? I don't want him near you. Sino ka ba para pagsabihin ako kung sino lang ang palalapitin ko sa buhay ko? Basta, ayokong lumapit pa siya sa'yo. Hindi naman gwapo yun. Ang yabang pa. Hindi naman mayabang si Sir Chard. He's a gentleman. Wala akong pakialam. Basta sundin mo na lang. Ako ang nagkokontrol sa buhay ko, Lou. Hindi ikaw. I am not controlling your life. Ayoko lang na mahulog ka at makuha ka pa ng iba. Paano kung makuha ko ng iba? Babawiin kita kasi para sa akin ka at hindi para sa kanila. Napangiti ng bahagya si Marie, bagay na napansin ni Lou, kaya agad niyang ginulo ang buhok ng dalaga. Inaantok ako. Can I sleep in your room for a while? Wake me up pag dumating na sina Marco. 7:00 na ng gabi at hindi pa rin dumarating si Bea at Marco, kaya tinapos na muna ni Marie ang kanyang ginagawa at saka nagluto ng ulam. Pagkatapos noon ay nagpa siyang gisingin na lang ang binata para makakain. Papasok na siya ng kwarto at mahimbing pa rin ang tulog ng binata. Parang ayaw niya itong gisingin sa pagkakatulog, kaya tumayo na lang siya at akmang aalis nang hilahin siya ni Lou palapit sa kanya. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nakadikit sa katawan ni Lou. Ramdam ng dalaga ang mga matitigas sa parte ng katawan ni Lou, lalong-lalo na sa may ibabang parte. Para na siyang mabibingi sa kaba. Ang bilis ang pintig ng kanyang puso. Animoy mga kabayo na nagkakarera sa kaloob-looban niya. Pawis na pawis siya ng mga oras sa iyon at hindi gumagalaw sa kanyang pagkakaporma. Inilapat niya dahan-dahan ng kanyang ulo sa dibdib ng binata na bigla ito nagsalita. Komportable ka ba dyan? Nakangiting tanong nito. Of course not, tanggi ng dalaga. Bakit hindi ka umaalis? It's because kasi natutulog ka pa. Hindi na muna sana kita gigisingin kaya hindi na ako gumalaw. At kung tinatanong mo kung komportable ba ako, hindi. Lalo pa at ramdam na ramdam ko yung ano. Yung ano? Panunokso nito. Yung muscle mo. Yung pandasal mo at yung... Yung? Ano ba, Lou? Huwag mo nga akong ngitian. Ayoko makita ang dimple mo. Naiinis ako. Aalis na nga lang ako.
Huwag kang kumain ha. Huwag kang kumain. Niyakap naman ni Lou si Marie na maigpit at paulit-ulit na hinalikan ang kanya noo. I'm all yours now, including your favorite parts. Natatawang wika nito. Namula naman ang mga pisngi na Marie sa mga oras sa iyon. Inayos niya ang kanyang porma at hindi na malayang nakatulog pala siya sa mga bisig ng binata. Madaling araw na magising si Lou sa ingay na nasa labas. Dali-dali siyang tumayo at tinignan kung sino yun. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kadadating lang na sina Bea at Marco. Gulat naman ang dalawa na makita ang presensya ni Lou na galing sa silid ni Marie. Lou? Gulat na sambit ni Bea. Shh! Natutulog si Marie. Baka magising. Wait, what? What are you doing here, bro? Akala ko nasa boarding house ka na. Hinintay kita at magsasabay na lang sana tayong umuwi. Kaso ang tagal nyo. Oo nga eh. Medyo natagalan. Hindi ba kayo kumain? Walang bawas ang pagkain doon sa kusina. Hindi nga. Hoy Lou dyan, mag-usap na tayo. Parehas ko kayong kaibigan ni Marie at ayaw kong maging bias. Kung lolokohin mo lang ang kaibigan ko, ay wag mo na ipagpatuloy. I know her past experiences. Kaya nga bitter yan eh. Kaya kung may plano ka saktan siya, better to stop it now. You know me. Seryoso ako sa lahat ng bagay. I like your friend. I like her being masungit and all. All her imperfections are gorgeous. Kilala naman kita eh. Alam kong hindi mo gagawin yon. Pero, pinabalaan lang kita, Lou. Tumango lang si Lou bilang tugon. Tara na bro. It's almost 3 in the morning na. Magpapaalam lang ako. Nakangiti lang si Marie habang nakikinig sa pag-uusap ng kaibigan si Bea at Lou. Nang mapansin niyang patungo si Lou sa kanyang silid, ay dali-dali siyang humiga sa kanyang kama at ipinikit ang dalawang mata. Mar. Dinilat naman ng dalaga ang kanyang mga mata. Wake up muna. Sorry to bother. Uuwi na kami. Nandiyan na sina Marco. Ganoon ba? Huwag ka nang bumangon. Matulog ka na lang ulit dyan. At mamahalin pa kita bukas. At sa mga susunod pang mga araw. Nakangiting wika nito. Mag-iingat kayo ha. Opo, Miss Sungit. Hinalikan ni Lou ang noo ng dalaga. Pagkatapos ang kanyang mga mata, ilong at pinigyan ng mariing halik ang mga labi. Umaabuso ka na ha? Abuso ba yan? Uuwi na kami ha. Tulog ka na ulit. Kunwari namang ipinikit na Marie ang kanyang mga mata. Rinig niya ang papalayong tunog ng motor ni Lou at Marco. Kinuha niya ang kanyang unan at itinakip sa kanyang muka. Pumasok naman bigla si Bea sa kanyang silid na nakapamewang. Hoy Marimar! Bakit? Ikaw ha? Dapat una mo ko sasabihin sa mga kaganapan sa inyo ni Lou. Kasi feel ko, may iba na eh. Anong iba? Kagaya niyan. Yang pisngi mo. Napagkahalataan ka. Hindi naman halatang kinikilig ka, Amega. Pinkish lang ako. Anong pinkish pinagsasabi mo? Anemic ka nga. Sige na, matulog ka na ulit dyan. At matutulog na rin ako. Lumabas na si Bea sa kanya silid. Pilit na ipinipikit na Marie ang kanyang mga mata. Ngunit napapangiti pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa sarili. Gusto niyang tumalon at sumigaw. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Malapit ang lumiwanag. Ngunit hindi pa rin siya nakakatulog. Kaya lumabas na lang siya na silid at naghanda ng agahan na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Simula noon, ang puso ng dalaga ay unti-unti nang nabibigyan ng kulay. Halos walang araw na hindi sila nagpapalitan ng mensahe upang kamustahin ang isa't isa. Sa ganoong paraan ay sumasaya ang puso niya. Araw na Sabado at naging bakante na ang schedule ni Lou para sa kanyang medical. Plano niyang bisitahin ang dalaga kaya nagtungo agad siya doon.
Pagdating niya ay sakto nandoon si Bea sa baba, kaya pinagbuksan kaagad siya nito ng gate. Amega! Grabe abot ang buhok mo dito sa baba, oh! Ang haba! Pabirong wika ni Bea. Naliligo noon si Marie at paglabas niya na silid ay laking gulat niya na makita si Sir Chard at Lou na nasa salas at nakaupo. Ang ganda mo talaga. Kahit walang suklay at makeup, Ma'am Marie. Panimula ni Chard. Ngayon mo lang siya nakitang walang makeup at suklay? Sarkastikong sabat ni Lou. Hoy! Kayong dalawa, bakit ba kayo nandito? Wala pa kayong mga trabaho? Tinapos ko ng maaga kagabi, ma'am, para makabisita sa'yo. Ito nga pala, bulaklak at tsokolate. Old school. Nakakasira ng ngipin ang tsokolate. Ang flowers sa lalanta. Hindi yan nalalanta kapag nilagay sa vase. E di sana, bumili ka rin ng vase. Tama na nga. Ano ba kasing ginagawa niyo dito? At bakit may pa-flowers ka, Sir Chard? Aakit sana ako ng ligaw, ma'am, kung papayagan mo. Ano? Pansin naman ng dalaga ang pagsalubog ng mga kilay ni Lou, kaya minabuti niyang paalisin na lang ang dalawa. Una sa lahat, hindi ako nagpapaakit ng ligaw. Umalis na kayo dito at marami pa akong gagawin. Ma'am, kapag sinagot mo ko, you don't have to work hard. I can supply all your needs. Sir Chard, I can supply my own needs. And I love teaching. Hindi ko po iiwanan ang propesyon ko. Sir Chard, hindi mo mapapaalis sa trabaho si Amega. Please, Sir Chard and Lou, umalis na kayo. Marami pa kasi talaga akong gagawin eh. At pwede ba next time, magpasabi naman kayo, di yung mabibigla na lang ako, nandito na kayo. Sorry, ma'am. Sige, aalis na lang ako. Oh, ikaw, umalis ka na din. No. Anong no? Kayong dalawang pinapaalis ko, di ba? Ano pa bang ginagawa mo dito? Nandito ako para makita ka. Nakita mo na ako, oh. Seryoso. Pwede ka bang isama mamaya? Saan? Sa house. Birthday kasi ni Mommy. And I want you to come. Para naman makilala ka nila before ako sumampa ulit sa barko. Seryoso ka ba? Seryoso ako, Marie Cortez. Pero hindi ba medyo nakakahiya? Ipapakilala mo ko sa parents mo? Never ko ikakahiya na gusto kita. I will always be proud for having you in my life. Ay, dinadaan mo kasi ako sa ganyan eh. Susunduin na lang kita mamaya dito ha. Sabay halik sa noo. Tinapos na muna ni Marie ang lahat ng kanyang mga gawain, tsaka nagpatuloy sa pagpili ng dress para sa lakad nila mamaya. Kailangan niya maging presentable sapagkat makikilala na niya ang mga magulang ng binata. 6:00 na ng gabi at handa na ang mga susuotin ni Marie. Amega, maiwan na muna kita ha at may lakad kami ni Marco. As always, Bea. Mukha rin namang may lakad ka ngayon ha. Yun na nga eh. Kinakabahan ako. Nagdadalawang isip ako sumama kay Lou. Ipapakilala niya daw kasi ako sa parents niya. Hala! Totohanan na ba yan? Seryoso siya, Bea eh. Hindi mo makikita sa mukha niya na nagbibiro siya. Basta, huwag kang kabahan and act professional. Mabait naman siguro ang daddy niya. Ewan ko lang ang mommy niya. Sige na girl, at naghihintay na si Marco sa baba. Umayos ka dun ha? Salamat. Ilang minutong pinagmamasta ni Marie ang sarili sa salamin. Isinuot na niya muna ang dress na napili, ngunit hindi niya ito maisarado sa likod. Marie? Lou? Nandyan ka na ba? Patulong naman oh. Why? Hindi ko kasi mazip siya sa likod. Can you please zip it? Hindi ba mukhang revealing ang suot mo? Anong revealing eh? Sa likod lang naman ang visible. Sige na, zip it up na. At maglalagay pa ako ng makeup. Dahan-dahang ibinaba ni Lou ang zipper sa likod ng dress ng dalaga. Lou, I said up!
Ngunit nagpatuloy lang ito sa ginagawa hanggang sa matanggal na niya ng tuluyan ang damit ng dalaga. Lou, ang sabi ko, help me to get dressed, hindi undressed. Aalis ba tayo o hindi? Aalis tayo. After this. Nakangiting wika nito. Wag. Wag what? Wag kong ipagpapatuloy o wag kong tagalan. Alam mo, abusado ka talaga. Abusado ba? Hinalikan ng dahan-dahan ni Lou ang leeg ng dalaga, bagay na hindi na niya natanggihan. Hinubad nito ang natitirang suot. Inangkin nila pareho ang katawan ng isa't isa at nagtungo sa rurok ng kaligayahan. Pareha silang nag-init at pawisan ng gabing iyon. Tumayo naman agad sila pareho upang magbihis. Hinalikan ulit ni Lou sa noo ang dalaga at niyakap na maigpit. Nang matapos na sila magbihis ay nilak na muna ni Marie ang mga nakabukas sa bintana at pinto tsaka tuluyang umalis. Kinakabahan pa ni si Marie habang nasa biyahe sila. Kaya para maging komportable ito ay hinawakan ni Lou ang kanyang kamay. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang puting gate. Agad namang binuksan ng gwardya ang gate at pumasok na sila sa loob. Malaki ang bahay. Mga mayayaman nga ang pamilya ni Lou. Bumaba na sila sa sasakyan ngunit hindi pa rin nakakampante ang dalaga. Lou, parang nagdadalawang isip akong pumasok. Kinakabahan ka pa rin ba? Huwag ka na mag-isip na negative ha. Nandito lang ako. Napahawak na lang si Marie sa braso na binata habang papasok sa malaking bahay nito. Agad na bumungad ang mga bisitang nasa loob. Lumapit naman agad si Tricia sa kinaroroonan ni Lou. Lou, nalit ka ata. Come, our friends are waiting for you. May kasama ako, Trish. Oh, hi! Wait, have we met before? Marie Cortez. I guess, sa beach? Ah, yes, I remember nga. Pwede bang maiwan ka muna namin dyan? May pupuntahan lang kami ni Lou. Sure. Are you sure, Mar? Dito ka muna ha. Saglit lang to. Ngumiti lang ang dalaga. Nagpalinga-linga ang kanyang mga mata sa loob. Naglakad na muna siya papuntang labas dahil hindi siya komportable sa loob. Sa kanyang paglalakad ay kumuha ng kanyang atensyon ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Napatingin din ang lalaki sa gawi niya. Lumapit ito sa kanya at napagtanto niya ang lalaking ito ay ang kanyang unang minahal. Marie? Cyrus. What are you doing here? Sinong kasama mo? I'm with a friend. Sinong friend? Ako ang kasama niya, kuya. Sabat ni Lou. Kasama mo si Marie? Gulat na tanong ni Cyrus. Magkakilala kayo? Kalig lang. May tubig ba kayo? Nauuhaw ako. Pagpapalusot ni Marie. Follow ka na lang sa loob, kuya. Hinahanap ka rin ni Dad. Sure. Kinakabahan tinungo ni Marie ang loob ng bahay. Para siyang nabunutan ng tinik na makita ang kanyang ex-boyfriend na si Cyrus. Tinawag naman ni Lou ang waiter at ibinigay sa dalaga ang tubig. I didn't know magkakilala pala kayo ng brother ko. He's a long-time friend, Lou. Ngayon ko lang siya ulit nakita after how many years? Lou? Bakit mo iniwan sa Tricia doon? Wika ng mami nito, napapalapit sa kanila. She's with our batchmates, Mom. Besides, may kasama ako. By the way, she is Marie Cortez. Marie, my mom. Pagpapakilala ng binata sa dalawa. Happy birthday, tita. Nakangiting bati ni Marie. Hindi siya nakarinig ng tugon mula sa mami nito, bagkus ay tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Lou, can you go and get your visitor something to eat? Nagugutom ka na ba, Mar? What do you want? Kahit ano na, Lou. Salamat. Umalis na ang binata. Tanging si Marie at ang kanyang mami na lang ang naiwan. Naalibadbadan man ay hindi niya na labang ito pinahalata. Nagtatrabaho ka na ba, Iha? Yes, tita. I'm a private school teacher po. A teacher? How about your family?
Ano ang pinagkakakitaan nila? I have no dad na po, and ang mama ko, may kaunti pong sari-sari store. Siblings? Ako lang po mag-isa. Well, kung ano man din ang store lang ang pinagkakakitaan, hindi rin ako mag-aanap na marami. By the way, are you Lou's girlfriend, Iha? If you don't mind me asking, diretsa ang tanong nito. Hindi po, tita. Magkaibigan lang po kami ni Lou. Good, kasi ayaw kita para sa anak ko. Po? You heard me, Iha. I don't want you for my son. Ang taas ang ambisyon ko para sa anak ko. Ayaw kong mapunta lang siya sa isang katulad mo. Prangka akong tao, Iha. Sinasabi ko talaga ang gusto at ayaw ko. See that lady over there? Sabay turo kay Trisha. Siya ang gusto ko para kay Lou. I hope you didn't get this conversation wrong, ha? Mukhang nagkakasundo kayo, ha? Ito na food mo, Mar. Doon na lang tayo sa may table, ha? Wika ni Lou. Samahan mo muna ako, son. At mukhang may bago tayong mga bisita. Mom, may kasama ako. Ikaw na lang po or si Kuya Cyrus. Ngayon lang ako naglalambing sa'yo eh. Ipapakilala kita sa mga new mares ko. Mom, I can't. Sige na, Lou. Birthday na mami mo. Sundin mo na lang siya. I'll be fine. Are you sure? Wala kang kausap dito. Okay lang ako. Okay ka lang, ha? Sige, samahan ko na muna si mami. At baka magtampo to. Sabay halik sa noo ng dalaga. Huminga na muna ng malalim si Marie, tsaka naghanap na bakanting mesa upang mapaglagyan ng kanyang pagkain. Halos ilang minuto na at hindi pa rin nagagawi si Lou sa pwesto niya. Nakalimutan niya ring dalhin ang cellphone niya, kaya hindi na niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras sa iyon. Bigla namang lumapit si Cyrus sa kinaroroonan niya na nooy nagdala ng red wine. Pwede bang umupo? Sure. Red wine? Thanks. Where is Lou? Sinamahan na mami niya. Ipapakilala daw siya sa mga bagong kaibigan niya. Si mami talaga. Gagawin ang lahat pag ayaw niya sa babae. What are you talking about? Ang lit lang talaga ng mundo, no? Akalain mo, nagkita pa tayo dito. So, kamusta na? Teacher ka na ba ngayon? Well, yes. Ilang taon na din ako sa serbisyo and I am happy. Kayo na ba ng kapatid ko? Nope. We're good friends. Kilala ko si Lou. He's the type of man na hindi kaya magloko. Hindi kagaya mo? Did you really think na nagloko ako sa relationship natin, Marie? Never mind. Ayoko nang marinig yan. That was a long time ago. At dapat nang kalimutan. Pero better pa rin na malaman mo, di ba? Kasi baka buong buhay mo, isipin mo niloko lang kita at hindi minahal. Bakit? Hindi ba? Ano ba ang tawag doon sa ginawa mo? Surprise? Nangyari lang yun because of mom. What about her? When I told her na dadalhin kita sa bahay at gusto ko maging legal tayo both sides, she asked for your background. Sabi ko, college ka pa. Saan ka nag-aaral and all? Pero isa lang ang narinig ko mula sa bibig niya. Yun ay, ang hiwalayan ka. Ayaw niya sa background mo. I even begged na hindi siya magbase sa background kasi ibang klase ka. Pero hindi. Ayaw ka niya para sa akin. Kaya naduwag ka at bigla ka na lang hindi nagparamdam ng walang dahilan? May dahilan ako. Pero ikaw lang ang nakakaalam ng lecheng dahilan na yan. Eh ako? Nga. Bata pa ako nun, Marie. Eh ako? Mas bata ako. Muntik ko na sirain ang buhay ko dahil sa'yo. Tapos ngayon bigla ka na lang susulpot sa harap ko na parang walang nangyari years ago? And then sasabihin mo ang rason kung bakit mo ko biglang iniwan? Pinuntahan kita sa bahay niyo. Pero pinaalis ako ng mama mo. Umalis ka sa harap ko. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo pa. Nakayuko lang si Cyrus habang papaiyak na si Marie.
Bigla naman dumating si Lou na nooy nagtataka sa ikinikilos ang dalawa. Ayos ba kayo? Yes dude. Para kasing na-bored siya kanina kaya kinausap ko na lang muna. Aalisa din ako. Sige. Marie, pasensya ka na ha. Si Mami kasi eh. Take me home, Lou. Masama bang pakiramdam mo? Just take me home. Ayoko na dito. Alright. Sige, kukunin ko lang ang susi sa loob ha. Hinintay na lang ni Marie ang binata sa labas ng gate. Paglabas ng kotse ni Lou ay agad naman pumasok ang dalaga. Tahimik lang siya sa buong biyahe, bagay na nahalata naman ni Lou. Ngunit pagod lang ang laging sagot ng dalaga, kaya pinabayaan niya na lang ito. Pagdating nila sa boarding house ng dalaga ay agad itong pumasok sa loob. Ayos ka lang ba talaga? Pagod lang. Matutulog na ako at magpapahinga na. Hindi ko natatanungin kung nag-enjoy ka ba sa gabi mo. Kasi alam kong hindi. But I just wanna ask kung bakit kayo magkakilala ni Kuya. Gusto ko na muna magpahinga, Lou. Sagutin mo muna ang tanong ko. You really want an honest answer? Ex-boyfriend ko si Cyrus. Do you still love him? Lou, I'm tired. I'm not in the mood to answer all of your questions. Just answer. Do you still love him? Hindi na. Matagal na kaming wala. Okay. Gusto ko lang malaman. Pahinga ka na. Good night. Lou? Yes? Never mind. Mag-iingat ka pa uwi. Isang mapait na ngiti lang ang itinugon ni Lou sa dalaga at saka tuluyan ng pinaandar ang minamanehong sasakyan. Nakatingin lang si Marie sa madilim na parte ng paligid at huminga muna na malalim, saka isinarado ang gate at nagtungo sa loob. Naabutan niya ang kaibigan si Bea na umiinom ng kape. Amega! Ikaw lang ba mag-isa? Bea, I saw Cyrus. Cyrus? Your ex? Saan? Kailan? And how? Sunod-sunod na tanong nito. Sa birthday party ng mami ni Lou. At alam mo ba? Magkapatid sila. Really? Ang liit naman ng mundo niyo, girl. Anong balita? Anong nararamdaman mo noong nagkita kayo? Wala naman, Bea. Naiyak lang ako kasi sinabi niya ang rason ko bakit nawala siya nang walang paalam. Dahil daw sa mami niya. Hindi daw papayag ang mami niya na maging kami. What? Paano kayo ni Lou? Baka yun din ang mangyari. Yun ang iniisip ko eh. Itigil ko na lang siguro to. Lalayuan ko na lang si Lou. Hala, Omega! Unfair sa part ni Lou dyan. Para mo na ginawa sa kanyang ginawa ni Cyrus sa'yo. Nalilito ako, Bea. Magpapahinga na muna ako. Bukas na tayo mag-usap. Just make sure kung ano ang magiging desisyon mo. Walang masasaktan. Dapat fair. Dumiretso na si Marie sa kanyang silid at humiga sa kama. Nalilito ang kanyang isip. Hindi niya ba ipagpapatuloy ang nararamdaman sa binata upang di masaktan o haharapin ang posibleng mangyari at baka hindi na muling maulit ang nakaraan. Dito lang po ang part 2. Alright mga kakulay, abangan ang part 3, the finale of this story.